Hello everyone. I'm Wanifer Reyes, but you may call me Wani, and I am the CEO and founder of We Think Up. So let's begin. So basically, just to give you a little bit of brief of this video. This is a video of me introducing myself. Kumbaga, introduce ko lang yung sarili ko. Of course, I want you guys to know a little bit about me, especially some of you guys na makakapanood ng video na to will be from the community that we are building. And some of you guys might be, of course, di nyo naman ako kilala, di naman ako sikat, but since we are building a community and we wanna create a value sharing platform for all of the freelancers na gusto magsimula. And that's why we are building this platform. Here in YouTube, TikTok, and Facebook, in order for us to give free courses, free trainings, coaching, and of course, that community. So, a little bit of who am I, saan ako nagsimula, bakit ako nakarating sa pag-virtual, and paano rin ako nakaakyat into the point na nakapag-create ako ng community of VAs and of course, an agency of mine with 100 plus clients. Plus, naka-partnership tayo sa US at sa Mexico at sila nagbibigay sa atin ng kliyente. So, basically, first of all, I'm a mom of one and I also have my lovey-dovey husband. And of course, I think I started freelancing 5 or 6 years ago. Yes, kasi sanggol pa talaga yung baby ko nun. When I started, super, of course, payat pa tayo nun. And I started getting interested in freelancing nung time na, of course, gusto kong mabantayan yung anak ko. Pero another one na gusto ko talaga is ayoko na lumabas ng bahay. Ayoko na mag-commute. Pagod na ako mag-commute. So, nagtry ako mag-search sa YouTube ng ways to earn more. Kasi alam ko lang na home base na pwede mong pagkakitaan is online selling. Yun na. Or YouTube, or Facebook. Kasi nung time na yun, uso naman ang YouTube eh. Sabi ko, paano kaya? Paano ako kikita na nasa loob lang ng bahay? So, nag-search ako sa YouTube. Ang dami ko nakita mga freelancers. I think dalawa pa lang sila nung time. Ngayon, ang dami na rin kasi. So, may nakita akong dalawa na ESL, parang, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng buong ESL, pero English teacher sa mga Chinese. And then, may mga nakita din ako na, of course, the VAs, virtual assistant. So sabi ko, hala, ESL, di naman ako magaling mag-English. Parang ilang taon din ako natinga. Parang kailangan ko ulit practicein yung English ko. Even naman nung college ako, even nung high school ako, makaka-attest yung mga friends ko at yung mga teachers ko. Hindi talaga ako magaling mag-English. Sabi ko, hala, paano ko VA? Parang kailangan at mandatory na magaling mag-English. Sabi ko, ay, baka it's not for me. Pero sige, let's go, let's try. Yun naman yung ugali ko. Kung may gusto ko at may talagang gusto ko i-push, laging bahala na si Batman basta gagawin ko siya. Bahala nang mapaya, di ko naman na sila ulit makikita, di ko naman sila ulit makikilala, at least trinay ko. So, what I did was, I tried looking, first, of course, ano daw sa mga YouTube, paano to, magkano kinikita dito. And then, sabi ko, sige, sisipagan ko ngayong gabi yun eh. Kasi, gabi ako usually, as in, talagang hindi ako nakakatulog ng gabi. So, what I did was, I checked on Facebook, I checked on LinkedIn, I checked on Upwork. Kasi, no time na yun, halos Upwork at saka freelancer.com ata yung name nun. Lang yung super maingay that time. Hindi po masyadong maingay yung mga agencies. Hindi pa. So, sabi ko, sige, search tayo paano? Search tayo Hano. Hindi pa uso nun yung mga group. Hindi pa uso nun yung mga yung mga community. Maaaring uso na nun, pero hindi ko lang alam. Kasi that was the time na, syempre, baguhan ako nun. So, hanap ako ng hanap. Noong time na yun, wala pang connect ang Upwork. So, send ako ng applications. Wala. May tumatanggap, scammy, walang tumatanggap. Kasi nga, yung experience ko, HR, tas 6 months lang. So, sabi ko, hala, parang, paano ko kaya ito mapupush? Ang tagal. Siguro mo 3 months. Kasi bigla akong mawawalan ng gana, and then, go ako ulit. Then, mawawalan ng gana, sige, trabaho na lang ako sa labas. And then, go ako ulit. And then, one time, I saw an ad sa Facebook. It was scammy. It was scammy because I'm pretty sure baka mapanood doon yung mga taga doon. And I love you guys. It's just that, it's a little bit scammy yung posting kasi
the picture of the CEO back then was parang sobra siyang medyo, hindi man siya edited, pero hindi siya yung the usual mong makikita sa isang page. Kasi usually ang page ng agency, logo or professional. So, it's a little bit different. Ang sabi ko, okay, let's just try. Wala namang masama. So, what I did was, I contacted that. So, when I contacted that Facebook post, sabi ko, bahala na si Batman. Basta, ang mindset ko, parang hindi ako maloko. Hindi ako maglalabas ng pera. Basta di ako maglalabas ng pera, okay na yon. So, trinay ko. Apply ako, medyo kakaiba. Kasi yung interview, hindi siya yung the usual. Kasi kali ako HR. So, alam ko kung paano ang corporate interview. Yung interview ko doon is parang more on kwentuhan. Eh, sabi ko sa asawa ko, after nung interview yun, sabi ko, hindi ko masabi if kuha ako or nag-enjoy lang siyang kausapin ako. Pero hindi siya English. So, sabi ko, baka scam to. Tapos, after a week, hindi naman ako binalikan. After 2 weeks, hindi pa lang ako binalikan. So, after the 3rd week, tsaka ako binalikan. Tsaka lang sinabi sa akin na, oh, you got the ganyan-ganyan eme. Nag-email sa akin. So, after nun, training ako. Sahod ko nun, 80 pesos per hour. Okay lang. Kahit maliit lang yung sahod. At as long as makapasok, maintindihan ko paano. I'm super honored na nakapasok ako doon. Kasi doon talaga nag-start lahat. Yung dreams, yung drive, doon nag-start lahat. So, we started back then, we were just 4 members dun sa agency yun. Kasi sobrang bago yun. And then, afterwards, nakapag-tie up siya sa isang taga-US. And then, na-build yung agency na yun from 4 members to 30 plus. 30 plus VAs. Until now, kasama ko pa rin yung mga VAs na yun. At kasama sila sa We Think Up movement. So, itong agency na to, nung lumaki siya, dami ko natutunan sa agency to. Dami kong hardships, ang daming, of course, ups and downs. And dumating ako sa point na I'm super happy with what I'm doing. Sabi ko, ito na. Ito lang forever ko. Sabi ko. So, lagi ko sinasabihan dati yung CEO na taga-US na, ito, kasama ko kayong tatanda. Ganon yung mindset ko nun. Kasama ko kayong tatanda kasi mahal na mahal ko yung trabaho ko. Masyado ko kasi ang trabaho ko, parang, syempre, trainee ako, diba? Kasi naging lead generation ako. Which is, i-discuss ko kung anong lead gen in the next few videos. And then, naging account manager ako. I was an account manager for 18 clients. Magugulat karamihan ng mga AMs ko ngayon sa waiting ka. Kasi ang maximum namin is for around 5. Pero, yung hawak ko noon was 18. Kasi there was no such thing as AM dun sa agency yun. Kaya lang kami dumami kasi hindi ko na kaya. So, 18 was the maximum. And ang tinatanong sa amin ng mga kliyente, wala na bang ibang VA? Si Wanifer lang ba ang VA doon? Pero doon ko talaga na-harness yung skill ko. Time management, skills, communication, English, lahat. Siyempre, dumadating din ng papagalitan tayo, pagsasabihan tayo. Pero doon ko talaga na-build yung confidence ko na, kaya ko. Doon ako dumating sa time na hindi na ako natutulog kasi nag-i-enjoy talaga ako sa ginagawa ko. Nag-i-enjoy akong maintindihan yung kultura nila. Nai-enjoy kong, okay, nagigets ko na ganito sila magsalita. Merong British, merong hindi maintindihan, merong masungit, merong mabait, merong expressive na, I'm so happy, I hope you never leave my life, ganyan eme. So, it was super different doon sa dati kong trabaho. Tapos sabi ko, nag-enjoy ako, kahit maliit lang talaga yung sahod ko. Kasi for 2 years, for around 20 to 25,000 lang yung sahod ko buwan-buwan. Kahit ganun kadami ang kliyente ko. Pero nag-e-enjoy ako at mahal ko yung trabaho ko at masaya ako. Then after siguro around 3 years, tumatakbo ang company, lumalaki. It's growing with me, growing din ako. And then after a while, syempre lahat naman ng good relationship, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng sour relationship. So of course, it's bound to happen. I need to get out na dun sa company yun. Kaya ako na rin lumabas. So of course, it was super sad. Sabi ko nga parang yun yung first heartbreak ko talaga. Kasi yung husband ko, siya kumbaga side comment lang. Si husband kasi is actually my parang first real boyfriend talaga. So, I never had that heartbreak. Yung, break na tayo. So, nag-break kami ng company yun. Talagang iyak. Sad life. Inom, party doon. Talagang iyak. As in, sobrang wasak na wasak yung puso ko nun.
maaaring sabihin ng iba, it was ang OA naman. But it is what it is. I take pride with what I do. I love my work. So after nun, sabi ko, sige, it's okay. Kailangan ko to in order for me to grow. So after nun, naghanap ako ng mga other freelancing job. Actually, before naman talaga ako mag-leave, nakahanap na ako. Nakahanap na ako ng part-time, nakahanap na tayo ng full-time. At yan talaga yung mga pangangailangan ng isang freelancing. Kailangan hindi lang iisa ang pinagtatrabahuhan o ang kliyente mo. Kasi dito talaga is very unstable. So nakalipat ako, nakahanap ako ng another full-time, nakahanap ako ng part-time, isang full-time sa another agency at isang part-time sa direct client. Afterwards, lagi ako kinukulit ng mom ko. Sabi niya, ba't di ka ba't hindi ka mag-agency? Sabi ko, hindi ko kaya. Parang masyado masakit sa ulo. Tapos lagi kahit si husband nagsasabi sa akin na, gawin mo. Kasi yung trabaho mo doon sa previous company mo, you're virtual assistant director. You manage VAs. Nag-client success ka din. So, technically, you have best of both worlds. Bakit hindi mo itry? Sabi ko, paano ko ibibenta yung team? Wala naman akong team. So, sabi ko, doon sa part-time ko dahil konektado ako doon, bigla akong pinit sa kanya, hey, gusto mo bang gumawa ng agency? Gusto mo. Eventually, bigla niya nasabi lang sa akin na, may plano ko actually na mag-open ng agency. And then sabi ko, okay, meron akong team, kahit sorry na naglay ng konti, pero meron akong team. And then sabi niya, sige, let's try. Kuha tayo isa. Pinasok ko yung friend ko from the previous agency. And then, after nun, nagustuhan ko yung trabaho niya. Pasok tayo na isa pa. Pasok din. And then afterwards, fast forward, itong client na to, itong part-time client ko, ngayon ay partner ko na siya sa US. And tuloy-tuloy siyang nagbibigay sa amin ng kliyente. Lahat ng clients niya, binibigay niya din sa amin. Of course, meron siyang patong doon, pero the fact of the matter is marami nang nakapag full-time dahil nagkaroon kami ng ganun sa relationship. After nun, sabi ko, hindi pwedeng ito lang. Kailangan meron pa. So, naghanap rin ako ng clients sa labas niya. Nakahanap ako ulit ng partnership. Yun naman yung taga-Mexico. So, tuloy-tuloy na lumaki at lumami. Sabi ko, kung hindi ako nabigyan ng pagkakataon dati kong agency, kahit nagkaroon kami ng lamat nung agency yun, kung hindi ako nabigyan ng pagkakataon, hindi ko to mararating. Kaya thankful ako even doon sa hardships kasi tinuruan ako ng iba't ibang soft skills para maabot ko itong or maitayo ko tong agency to. Ito talaga siya tawag na pinatibay ng panahon. Sobrang thankful ako sa lahat ng pinagdaanan. Kaya sabi ko, I really want to have a community of VAs, a community of aspiring VAs. Well, not just VAs, but freelancers para makita nila at maintindihan nila how it works. Kasi I started sa isang video, sa isang value share na video na, okay, pwede pala to. Baka kasi makakilala ako na katulad ko na aspiring, na merong malaking potential pala kung makaharness. Kasi ang daming nag-iisip, di ako magaling mag-English, or may edad na ako, or parang matagal naman ako hindi nagtatrabaho, baka hindi ko na kaya. Kasi andun din ako 6 years ago, 5 years ago. Pero meron kasing sumugal. Sige, ititrain ka namin. Yun yung one of the reasons why the agency that I built, which is We Think Up, is tumatanggap na newbies. Tumatanggap kami ng trainees. Because naniniwala ako na isa sa mga yan may sisibol na napakagaling na freelancer. At better yet, of course, na ako yung tumulong sa kanila para pakapasok sila sa loob. Of course, I wanted to give as much as I can. Like the tools, the courses, that community na pwedeng pagtanungan ng iba't ibang tao na paano to gagawin, paano to sisimulan. Kasi tingin ko, marami talagang matutulungan dito. Kasi ang dami-daming Pilipino at ang dami-daming Filipinos talaga na gustong matutunan ang freelancing, ang pag-VA. Kasi every time na may nakikilala akong tao at nalaman nila, may agency ka. Anong agency? VA. Ang kaming question na, ano yung VA? Ano yung virtual? Parang, anong ginagawa nyo? Anong trabaho? Paano kayo binabayaran? Magkano ang bayad? So, sabi ko, sige, gagawa na lang ako ng isang platform in order for me to better explain it. Para ma-explain ko na sa lahat ng isang bigay na, ito, yan yun. Ito yung community. Ito yung mga courses na libre sa amin.
O ito yung mga tools. O may mga coaches kami na pwede niyong tanungan at para maalalayan kayo hanggang sa magkatrabaho kayo. So yun yung purpose kung bakit namin ginagawa ang community at itong mga platforms na to. So I'm super happy if ever that you're watching this. And if ever you are already in the community, again, I just want to say thank you so much for watching this video. Na alam ko medyo mahaba at dadaldal lang naman ako dito. But thank you for listening. I hope that hindi ka mag-stop sa freelancing journey mo. And I know a lot of people who struggled so much. Pero eventually, kumikita na ng 6 digits. I'm not saying na, 6 digits ka agad. Pero, merong nakakagawa. May nakakapag 6 digits talaga sa freelancing. Meron talagang nakakakuha ng napakagandang buhay because of freelancing. So, alam naman natin kung gaano kababa ang sahod dito sa Pilipinas. And hopefully kami sa Within Cup, hopefully kami sa community makatulong na makapagbigay sa inyo ng value, makapagbigay sa inyo ng tulong on how to start your freelancing journey. So, again, I'm Wani. I'm the CEO of Within Cup. And thank you so much for hearing me. And hopefully, you go into our community, check our videos, check our free stuffs. It's all for you guys. And hopefully, we see each other soon. Thank you.